Noon, ang mga demonyo ay nag-eeksperimento sa paglikha ng isang napakapangit at magagastos na hukbo na plano nilang magdala ng kaguluhan sa lahat ng iba pang kaharian. Ang mga eksperimento ay may isang layunin lamang na makahanap ng isang blood orc. Ito ay mula dito na ang isang malaking bahagi ng populasyon ng orc ay namatay. Sa kabila ng napakaraming dugo na damanak, hindi nagtagumpay ang mga demonyo. Gayunpaman, nagtagumpay si Gol. Naging blood orc siya. Siya ang sandata na laging ninanais ng mga demonyo. Ang bawat naroroon ay nakinig sa pinuno na may halong hininga. Unti-unti nilang napagtanto kung gaano kalaki ang halaga ni Gol. Gayunpaman, kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Napagtanto na ito ng punong Doc at nagtanong sa ating bayani kung gusto niyang makabisado ang kapangyarihang ito at maging isang tunay na layunin ng mandirigma, ay hindi nag-atubiling sumagot na ginawa niya yon. Si Doc mismo ay nais na magturo sa kanya, ngunit sumagot na wala siyang lugar sa nayon. Hindi alam ni Gol kung bakit tinanggihan siya ng pinuno, kaya sinimulan niyang tiyakin sa kanya na magagawa niya ito. At na kahit anong training ay kaya niyang tiisin. Ngunit iba ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ni Chief Doc. Isa siyang blood orc na ang ibig sabihin ay isang maling galaw, ay maaari niyang saktan ng isang tao. Ang tanging paraan sa sitwasyong ito ay upang makahanap ng isang master. Siya lang ang nakayanan nito. Sa opinyon ni Doc, si Jarrett Fullbringer ang perpektong kandidato para dito. Kilala rin siya bilang Master of Key. Siya ay may sapat na lakas at karanasan upang makatulong kay Gol. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Gayunpaman, kailangan siyang tulungan ng mga duwende sa bagay na ito. Sina Ran at Layla ay malugod na pumayag sa misyong ito. Dahil si Layla ay dati rin niyang estudyante. Nang marinig ito si Gol ay napatitig kay Layla ng may paghanga. Siya ay talagang malakas at talagang gusto niyang maging pareho. Sinabi ni Chief Doc sa ating bida na hindi siya dapat mag-relax. Mahaba at mahirap na paglalakbay ang hinaharap niya. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang matutong kontrolin ang kanyang lakas at maging isang tunay na mandirigma sa parehong oras. Sa isip ni Gol, si Tom ang kausap ng demonyo. Nadama ng demonyo na ang kanyang kalayaan ay sandali lamang. Nabuhayan siya ng kadiliman ng batang ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng tamang pagkakataon. Kinagabihan, nasiyahan si Gol at ang kanyang ina sa magandang tanawin ng nayon ng Cutie, ngunit hindi lang yun ang dahilan kung bakit sila narito. Gusto rin ni Gulfin na makausap si Gol bago ito umalis. Tinanong niya kung talagang sigurado siya sa desisyon niyang umalis sa pugad. Gayunpaman, sa opinyon ni Gol, matagal na niya itong iniwan dito. Hindi ito maitatanggi ni Gulfin, ngunit bilang pagtatanggol, sinabi niyang kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin upang tumulong na maibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang mga lupain. Nang marinig ito, sinabi ni Gol na may galit sa kanyang boses na talagang oras na para patayin nila ang lahat ng mga demonyo. Dapat ay pinagsisihan ng mga demonyong iyon ang pag-atake sa mga boobies at sa pagpayag sa kanilang mga anak na ipanganak sa mundong ito. Hindi talaga gusto ni Gulfin ang saloobin kung saan si Gol ay nagsasalita. Pero nagpatuloy siya, sigurado siya na sa kapangyarihan na sinabi sa kanya ni Chief Doc. Kaya niyang pahirapan ang mga demonyo ng 10 beses na higit pa sa dinanas ng org. Biglang sinampal siya ni Gulfin. Gulat na tinitigan ni Gol ang kanyang ina, sinusubukang unawain ang nangyari. Galit na galit si Gulfin. Nagsimula siyang magtanong kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya. At kung talagang gusto niyang matulad sa kanila, at gusto ba niyang pumatay ng mga inosenteng tulad nila. Tinanong ni Gol kung ano sa tingin niya ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ng hindi nag-iisip na si Gol, si Gulfin ay sinampal muli si Gol. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya at kung bakit siya naging masungit nitong mga nakaraang araw na sinasaktan pa ang isang kaibigan sa panunukso sa kanya ng kaunti. Ang mga orcs ay pumasok lamang sa digmaan upang protektahan ang mga susunod na henerasyon at upang mabuhay ng walang takot para sa kanilang buhay, sa anumang paraan at hindi nais na siya ay maging isang walang isip na papatay, at kung siya ay maghihiganti, dapat niyang dalhin ito sa tamang tao. At sa taong talagang karapat-dapat. Pero dapat din niyang tandaan na lumaban muna sila para magprotekta. Makipagtalo si Gol at sumang-ayon sa kanya. Ngunit dahil ito ay naging may isang bagay si Gol para sa kanya. Sa hapon dumating sila sa kanyang forge, siya ay pumasok sa loob. Napahiyaw sa tuwa ang ating bida. Mayroong isang malaking bilang ng lahat ng uri ng mga armas at baluti na nakasabit sa lahat ng dako. Ang lahat ng ito ay resulta ng kanyang mga taon ng pagtatrabaho sa maraming uri ng mga kalakal na tinipon sa Boudet lahat.
upang mahanap ang tamang materyal upang lumikha ng perpektong espada. Si Gull ay talagang nasa sabik tungkol sa kung gaano kagaling ang kanyang ina. Maging ang kanyang mga nabigong pagtatangka, na-rate si Gull bilang napaka-cool. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging cool nila, hindi yun ang kanilang tunay na halaga. Habang papalapit sila sa malaking hammer, si Golf ay huminto. Pinindot niya ang isang nakatagong plato, binuksan niya ang isang nakatagong drawer na nakahawak sa dibdib. Si Gulpin ay buong pagmamalaking ipinakita sa kanya ang punyal. Gayunpaman, si Gull ay hindi masyadong natuwa. Sa kanyang opinyon, mayroon siyang isang bungkos ng mga armas na mas malaki at mas mahusay. Ngunit ang kanyang ina ay nagpumilit na naniniwala siya na sa ngayon, marami pa siyang magagawa kung gagamitin niya ang punyal. Idinagdag din niya na kung gusto niya ng mas malaking armas, kailangan niyang kumita ito. Ngunit ang maliit na punyal na ito ay hindi rin ordinaryong punyal. Ito ay gawa sa pinakamalakas na lokal na metal, halwang metal, huger at bakal. Ang hawakan nito ay ginawa mula sa kaliskis ng isang itim na dragon. Isa ito sa mga pinakamagagandang likha niya. Dagdag pa, nagawa niya ito, lalo na para sa kanya, sa kanyang mga salita. Natuwa si Gull. Tinanong pa niya kung sigurado ba itong gusto nitong ibigay sa kanya ang isang napakahalagang punyal, tumango siya. Isang matamis na ngiti ang isinagot ng kanyang ina na kanya yon. Sa pagtanggap ng kanyang regalo, nagpasalamat ang ating bayani sa kanyang ina. Sinabi naman niya na dapat ay binigyan niya ng pangalan ang punyal, inilabas ang punyal at pinaikot-ikot ito sa kanyang mga kamay. Nagsimulang mag-isip si Gull kung ano ang ipapangalan dito. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-iisip, sa wakas ay nakaisip siya ng angkop na isa at nagkaroon ng pangalan para sa mahusay na espadang ito. Tony Tony, sa sandaling sinabi niya ang mga salitang yon, lumitaw ang lilang usok mula sa punyal. Gayunpaman, ilang sandali lang, tuluyan na itong naglaho na ikinalilito ni Gull. Maya-maya pa ay pumasok na si Layla at inintroduce si Smithy. Si Gulfin ay agad na napansin na cool siya, namumula. Nagpasalamat siya at sinabing dahil yun kay Taylor na masigasig. Napansin din ni Gull kung paano siya nagbago at sasabihin na sana niya kung gaano siya ka-hot, ngunit napatigil siya ng stern look ni Gulfin. Sigurado siya na kung nasabi niya ng buo ang salita ay nabugbog na siya sa puwete nito. Sa kabutihang palad, naunawaan ito ni Gull at naitama ang kanyang posisyon sa oras upang sabihin na siya ay mukhang masaya. Si Gulfin ay tinanong si Layla kung nasaan si Ran, at sinabi nito na nagpa siya itong pumunta ng mag-isa dahil iniisip niya na siya ay may utang. Kasabay nito, si Rand ay nakatayo sa isang bundok sa paanan, kung saan mayroong maraming malalaking splitters. Sila ang naging target ng kanyang misyon ngayon. Sa ilang sandali ay nagawa niyang harapin ang ilan sa kanila ng sabay-sabay. Ang kanilang kulay ube na dugo, at mga bahagi ng katawan ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi ito ang pumatay sa kanila. Iyon ang kanyang layunin. Gusto niya ang sapot na hinahabi nila. Sa sandaling tapos na siya sa mga gagamba, nagsimula siyang mangolekta ng sapot. Kinaumagahan ay nagsimula ng maganda, gaya ng dati, ang mga orcs sa Buday ay dumudugo na sa labas ng Atelier ng village, sa umaga. Ngunit ang Buday Taylor Araba ay nasa sabik din sa bagong araw. Naalala niya kung gaano siya kasaya ang pagtatrabaho sa mga claws ng Dark Elf. Nag-inat siya ng matamis at humikab. Gayunpaman, ang kanyang paghinga ay hindi kasing ganda ng umaga, ang mga bulaklak at si Rand ay dumating sa loob, kapansin-pansing distansya nito ay nalanta kaagad. Sa tansya ni Rand, ang baho ng kanyang bibig ay maaaring pumatay ng sinuman. At maaaring maging isang madiskarteng sandata sa digmaan laban sa mga demonyo. Humingi ng paumanhin para sa kanyang maruming hitsura, sinabi niya na nakuha niya ang materyal na kailangan niya. Natuwa si Araba sa narinig. Ngunit hindi niya namalayan kung saan galing ang mga ipinangakong materyales at agad na nagbukas ng isang dimensional na imbakan na ikinagulat ni Taylor na nakalimutan na niyang magagawa iyon ng Dark Elves. Sa susunod na sandali, siya ay binuha ng mga materyales. Napakaraming materyales na natagpuan niyang nakabaon ng buhay sa ilalim ng mga ito. Nagulat talaga si Araba na nadala ni Ran lahat ng kailangan niya. Nang tanungin ni Ran kung sapat na ba ito, kumpiyansa siyang sumagot na ito ay higit pa sa sapat. Nagdala siya ng mga materyales sa mataas na grado, kaya walang dapat ipag-alala. Ang sigasig ni Taylor Araba ay muling umabot sa langit. Nangako siya, tumakbo yun sa loob ng 2 araw. Handa na sana ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimulang mag-impake si Gull para sa paglalakbay.
Nagsuot siya ng mga bagong damit at kinuha din ang kanyang punyal. Sa wakas, ganap na siyang handa na sakupin ang mundo. Kasabay nito, kausap ng kanyang ina si Elder Borba. Ipinaalam niya sa kanya na balak niyang bumalik sa Elf Kingdom sa loob ng ilang araw. Dumating si Gull at binati si Elder Borba sa kanyang masayang paraan. Alam niyang may biyahe ito at tinanong niya kung handa na ba siyang palakihin ang kanyang biceps at karne. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, agad na nawala ang mood ni Gull. Ang dahilan ay na-miss niya ang kanyang backpack, gulaman. Pakiramdam niya ay hindi siya kumpleto nang wala siya at hindi niya maintindihan kung paano siya magsisimula ng isang pakikipagsapalaran nang wala ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling yun, tunay niyang napagtanto at naunawaan ang kalupitan ng buhay, ayaw nang makinig pa sa kanya ng elder at ibinato ang kanyang bag sa kanya. Gayunpaman, sa opinyon ni Gull, ito ay pilay at hindi maisuot. Sa opinyon ni Gulfin, ang pinakamahalagang bagay ay pagiging praktikal, dahil ang mga pakikipagsapalaran ay hindi ganoon kadali. Si Borba, na nanunood sa sitwasyon, ay sabay na tumawa, samantala si Rand ay papunta sa smithy at sinabi kay Gull na nais niyang bigyan siya halaga. Hindi yun inintindi ni Gull. Hinulag ang kanyang bag, agad naman siyang pumunta sa kanya. Ang bag na dinala sa kanya ay mukhang talagang kahanga-hanga sa pag-zip nito. Inilabas niya ang isang cool na backpack na gawa ng Araba. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Gull sa kasiyahan nang makita ito. Sinabi sa kanya ni Rand na ang Araba ay nagpakita ng mga kahangahangang kasanayan sa paggawa ng backpack na ito. Ginawa ito mula sa moon spider silk o seda. Nilinis mula sa katiwalian pati na rin ang iba pang mga dekalidad na materyales. Iyon ang pinakamaliit na magagawa niya simula nang iwan niya si Gullman sa kanilang bansa. Sana talaga nagustuhan niya si Rand. Ang mga aksyon ni Gull ay mas mahusay kaysa sa anumang mga salita na nagmamadali sa backpack. Niyakap niya ng mahigpit ang bago niyang kaibigan. Ito ang backpack na lagi niyang pinapangarap. Tanong niya agad, si Rand kung ano ang tawag dito. Sumagot siya na naglakas loob siyang bigyan ito ng pangalang Celimon. Hindi man mabigkas ni Gull ang salita sa unang pagkakataon, naisip pa rin niya na yun ang tamang salita. Ang pag-iisip kay Rand muli. Sabi ng ating bida, sa wakas ay kumpleto na naman siya. Ngayon, si Gull ay ganap ng handa sa kanyang paglalakbay, oras na para bigyan siya ng basbas ni Putae para sa kanyang paglalakbay. Dito sa butik, pamilyado silang lahat. At kaya kung sino man sa kanila ang naglalakbay, susuportahan nila siya sa anumang paraan na magagawa nila. At kaya kung siya ay nagtanong, ang kanilang mga kapatid ay magbibigay sa kanya ng anumang kailangan niya. Para makasigurado, inosenteng nagtanong si Gull kung maaari ba siyang humingi ng kahit ano. Sumagot si Elder Borber na natural na kailangan lang niyang sabihin na siya ay mula sa kanya. Napangiti ito nang marinig ang sinabi nito. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nakakaalam na sa likod ng inosenteng ngiti na yun ay may isang bagay na mas masama. Alam na alam ni Gulfin ang madilim na panig ng Gull. Kaya sinabi niya sa matanda na hindi niya dapat ipagtabuyan ang kanyang mga salita. Si Gull ay nagiging isang demonyo na mas nakakatakot kaysa sa nasa loob niya. Sa parehong oras sa boutique house ng Elder, nagkaroon ng isang pulong. Ayon sa isa sa mga matatanda, mayroon silang sapat na mga mandirigma. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Chief Doc para sa digmaan. Walang sapat na mga mandirigma. Hindi nila kayang mawala ang anumang kalamangan. Ang isa pang matanda ay nagulat na siya ay nagpadala na ng salita sa mga allies. Isa itong magandang balita para sa mga koneksyon ni Terry. Magagawa nilang malaman kung saan itinago ng mga demonyo ang kanilang mga base sa kontinente ng Waragu. Ang mga demonyo ay talagang tumahimik pansamantala, ngunit nagawa pa rin nilang hampasin ang pinakamasakit na lugar. Ngayon, hindi na ito isang labanan ng orc lamang dahil malinaw na may inihahanda ang mga demonyo. Ang isa pang matanda ay nagtanong kung ang anak ni Gulfin ay talagang isang blood orc. Iniisip ito pabalik. Naalala ni Doc Siguran. Ang katotohanan na ang batang lalaki ay uminom ng dugo ng mga demonyo at nakaligtas, ay maaaring maging isang pangunahing salik sa pagpapasya sa digmaang ito. Milya-milya ang layo mula Cebu Spade, ay dumating upang bisitahin ang isang nahuli na demonyo. Tanong niya, bakit ginalaw ng kasakiman ang hukbo nito? Hindi naman nagmamadaling sumagot ang demonyo kaya mabilis na ipinaalam ni Spade na hindi siya magbibiro. Natitiyak ng adventurer na ang demonyo ay hindi nais na makaalis dito sa piitan magpakailanman. At kung gusto niyang lumabas, mas mabuting simulan na niya ang pagsagot sa mga tanong ngayon din.
Kamakailan ay nakarating ang balita sa adventurer na pinatay si Beastmaster Gurren at gustong malaman ni Spade kung bakit ito ginawa. Narinig ni Slake ang balita at tumawa, natuwa sa katotohanang ang pagkawasak ay tiyak na isang sabog, ngunit hindi siya makatawa ng matagal. Mabilis na tinapakan ni Spade ang kanyang sugatang binti at ipinaalala sa kanya ang kanyang kalagayan. Mayroong isang bagay sa lahat ng ito na hindi akma sa opinyon ni Spade. Hindi siya naniniwala na kayang patayin ng sakim na hukbo ng demonyo ang Beastmaster ng mag-isa. Bueno, inamin ng demonyo na ito ay higit pa sa kasakiman sa hangin. Lahat ng iyon ay parusa. Nakuha ng mga aliping orc na yun ang nararapat sa kanila mula sa kanyang mga salita. Napagpasyahan ni Spade na hindi lamang ang kasakiman ang nasasangkot. Nalaman na niya ang gusto niya at lalabas na sana siya sa silid ng kulungan nang tawagin siya ni Slit at sinabing mag-ingat ang mga tao. Ang mga demonyo ay naiinggit at nagagalit din. Ang mga orc na yun ay simula pa lamang. Ngayon, bumalik tayo kay Gull, kung saan ang kanyang bagong backpack ay dala-dala at tumatakbo sa mga kalye ng butik na naghahanap ng kanyang barkada. Mabilis niyang nahanap ang mga ito. Ang mga palaboy na ito ay hindi nagsasanay ngayon at malamang na may ginagawang masama. Ngunit may mas mahalagang gawain si Gull para sa kanila. Kailangan niya ng tulong sa pangangalap ng mga kalakal para sa paglalakbay na may ganoong gawain. Ang mga brothers ay laging handang tumulong. Isang maliit na problema lang ang tila walang pakialam maliban kay Muto. Hindi niya maintindihan kung paano nila makukuha ang mga paninda kung wala silang pera o mga bagay na ikalakal. Parang hindi man lang naisip ng ibang mga tanga. Ngunit talagang may plano si Gull. Sinabi sa kanya ni Elder Borba na sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang pangalan, makakakuha siya ng kahit anong gusto niya mula sa mga tao ng butay. Habang si Muto na nakakita ng mga butas at plano ni Gull kahit dito. Paano kung walang maniwala sa kanya? Mayroon ba siyang bended iron ng nakatatanda? Sa kasamaang palad si Gull ay hindi kilala para sa ganoong uri ng savvy at hindi nag-iisip na malayo. Ngunit malinaw niyang narinig na eksakto ang sinabi ni Elder Borba. Siyempre, hindi yun sapat para gawin itong tila kapani-paniwala. Galit na sinabi ni Kagan na si Gull ay dapat pumunta at tanungin si Lola Borba. Para sa isang pagsang-ayon, para hindi sila magmukhang masama. Ngunit sumagot si Goal na wala silang gaanong oras. Kailangan niyang pumunta anumang minuto. Kung maantala sila, hindi siya makakakuha ng maraming mga kalakal na hindi niya ikinatuwa. Nagsisimula ng makaramdam ng problema si Kagan sa paglapit sa kanyang puwet. Ngunit pagkatapos ay narinig ang nakakalokong tawa ni Doe. Siya ang evil genius ng gang nila for a reason. Nakaisip siya ng napakatalino na ideya ng paggawa ng sign mismo. Siyempre, nagustuhan ng lahat ang ideya. Kaya nagsimulang magsulat si Muto sa abot ng kanyang makakaya. Ito ay mas mahirap kaysa sa paghampas ng isang puno ng kahoy. Ang kawawang lalaki ay hirap na tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Hindi niya maalala kung paano isulat ang R, ngunit hindi siya natulungan ni Goal at ng iba dahil hindi nila alam. Sa halip, pinayuhan na lang siya ng mga ito na magsulat ng mas mabilis. Kahit ano, sumang-ayon si Muto na ang bilis ay mas mahalaga kaysa sa kalidad at mabilis na nagsulat ng isang lagda. Ito ay isang obra maestra. Doon ay dumaan sa isang mayamang buhay, kaya sa isang masayang kanta, pumunta sila upang sirain ang lokal na pamilihan. Ang Boobies Boys ay kayang bumili ng anumang karne para sa bawat panlasa at hanggat gusto nila. Ang mga nagulat na mga ngalakal ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Nang ang isang piraso ng papel na may label na baba ay itinulak sa kanilang mga mukha sa halip na pera o mga kalakal, hindi tumigil sa karne ang gang ni Baba. Nagpatuloy sila sa pagsalakay sa mga stall ng mga kagamitan, matamis, gulay, prutas at lahat ng iba pa. Nagpatuloy ito ng ganito hanggang sa bamukulang backpack sa Max at wala nang iba pang may pasok sa lahat ng ito. Salamat kay Borba at sa kanyang mga padalos-dalos na salita. Gayunpaman, nagsimulang maghinala ang mga mangangalakal at nagtipon upang pag-usapan kung may nakilala silang grupo ng mga bata na nang-agaw ng lahat ng mga paninda at pagkatapos ay hindi binayaran. Oo, mayroon silang lahat. At wala ni isang stall ang nakaligtas. Sinabi ng mga bata na tiniyak sila ni Elder Borba at nagtalaga pa sila ng papel na may pangalan niya. Siyempre, hindi yun nakatulong sa isang merchant, kinuha talaga nila ang kalahati ng mga paninda ng tindahan mula sa. Samantala, ang mga maliliit na brats ay nag-e-enjoy sa pagnanakaw na kanilang kinakain at ininom at hindi sila mabusog sa kung gaano ito kasarap. Mayroong maraming mga kalakal upang pumunta sa paligid, at higit sa lahat,
Nakuha nila ang lahat ng libre. Ayon kay Gol, hindi na siya maaaring sumang-ayon pa, ngunit ipinaalala niya sa kanila na hindi sila makakakuha kung hindi pinirmahan ni Muto ang isang piraso ng papel. Para sa kanila sa halip na si Elder Borba, ang lagda na yun ay gumawa ng mga kababalaghan. Masiglang sumagot si Muto na kung may dapat gawin, gagawin ito. Pinupuri lang ng mga lalaki si Muto bilang kanilang lalaki, at ayos lang kung gagawin nila ito ng mas tahimik at malayo sa mga kwadra. Ang pagwagayway ng peking pirma sa harap ng mga kawawang mga mangangalakal sa kalye ay hindi ang pinakamatalinong ideya. Kaagad, naramdaman ng Little Rascals na may mali. Ang mga goosebumps sa kanilang balat ay malinaw na sila ay nasa problema, ngunit kung anong uri ng problema. Ano ang posibleng magkamali? Bueno, ang galit na mga mangangalakal ay handa na ipaliwanag ang lahat ng ito sa kanila. Maliwanag, kahit ang kanilang mga damit ay hindi makatiis sa kanilang galit. Isang bagay na lang ang natitira sa gang, at natama ni Muto ang markang pagtakbo, kaya't ang habulan at ang mga pa-base gang ay kailangang tumakbo ng mabilis hanggat maaari kung gusto nilang mabuhay. Desidido ang galit na mga mangangalakal na parusahan ang maliliit na halimaw. Ngayon ang mga asno ng maliliit na assholes ay pag-aari ng mga mangangalakal, at hindi nila sila hahayaang pumunta kahit saan. Siyempre, hindi sumang-ayon ang maliliit na brothers doon at ayaw nilang mamatay. Kaya buong lakas nilang tinamaan ang gas. Ang mga mahihirap na tao ay nag-aalala sa kanilang buhay. Tanging si Gal lang nagkakaroon ng kasiyahan at salamat sa kanyang mabilis na mga binti. Siya ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang berdeng asno sa lahat. Kasabay nito, ang mga Orc Elder, kasama ang Dark Elf, ay tinatalakay ang mga detalye ng paparating na paglalakbay sa Master of Kai. Inaasahan nilang si Gal bilang isang sandata na maaaring magbago sa kahihinatnan ng hinaharap na digmaan sa mga demonyo. Ngunit ano ang kanilang ikinagulat nang may dumating na tunog ng padyak mula sa direksyon ng nayon? Parang isang buong hukbo ang sumusulong. Nang tumingin sila sa paligid, nakita nilang si Gal at ang kanyang mga allies na tumatakbo palayo sa galit ng mga mangangalakal. Labis na ikinagulat ni Elder Borba na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit ang karaniwang palakaibigan ng mga butik org ay biglang naging agresibo at handang punitin ang maliliit na org na ito dito, at ngayon ay agad na sinimulan ng maliliit na asshole ang awa ng mga nakatatanda at hilingin ang kanyang tulong at proteksyon mula sa mga tiyahin at tiyuhin na gustong pumatay sa kanila. Kasabay nito, syempre, hindi nila sinabi kung bakit mas kumpiyansa si Muto sa ilalim ng proteksyon. Sinabi na ginawa lang nila ang sinabi ni Elder Borba kay Gal. Hindi niya maalala ang sinabi nito sa kanya, kaya tinanong niya kung ano ang maaaring sinabi niya. Nagsimulang maubusan ng pasensya ng mga mangangalakal na may damit at sumugod sila para parusahan ang maliliit na brats. Ngayon, kahit si Chief Doc ay kailangang pigilan sila. Biglang naputol ang scuffle ng isang sigaw ni Gal na hiniling sa lahat ng putay org na makinig sa kanya. Ang bawat isa ay nagulat at tumingin sa kanya, sa kabilang banda, ay kumikinang sa kumpiyansa sa sarili. Mataimtim niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat bilang Brabagol, anak ni Gulfin. Nagpasalamat siya sa lahat sa pagpapatira sa kanila sa feud. Sumunod, ikinwento niya muli sa lahat ang malungkot na kwento ng kanilang nayon at ibinahagi na noong nawasak ng mga demonyo ang kanilang mga babi sa nayon, akala niya ay nawala na sa kanila ang lahat dahil ito lamang ang mainit na lugar na alam niya. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating siya sa butik, at dito niya natagpuan ang kanyang bagong tahanan. Lahat ay salamat sa kanyang mga bagong tiyuhin at tiyahin na itinuring silang parang pamilya. At ngayon ay inihayag ni Gal sa bawat isa na siya ay nangyayari. Isang bagong paglalakbay upang maging isang malakas na mandirigma at isang tunay na orc. Maging ang mga kaibigan ni Gal ay umiyak sa inspirational na talumpating ito at ipinagmamalaki na magkaroon ng ganoong kaibigan. Ngunit hindi tumigil doon si Gal at ipinahayag na hindi niya hahayaang year-akan ng iba ang mga orc, at hindi siya sisuko o mahuhulog ng walang laban. Ang mga orc ay pinasigla ng gayong pananalita at agad na nakalimutan ng lahat ng kanilang mga nakaraang pagkakasala. Ngayon ay niluluwalhati nila si Gal. Sigurado si Gul na ngayon ay hindi na muling mapahiya ng mga demonyong ito ang mga orc, hindi at lahat ng mga orc ay sumang-ayon sa kanya. Dugo ni Hugo Baruga at parangalan ang mga orc magpakailanman. Ang sigaw nila sa gitna ng lahat ng talumpati na ito, ibinaling ni Gol ang kanyang atensyon sa kanyang ina. Sa pagtatapos at sinabi sa kanya na wala siyang maipapangako sa kanya, ngunit susubukan niyang maging isang mahusay na mandirigma na hindi magpapatalo sa kanya pagkatapos ng isang mahusay na kasanayan.